Aida. Kaya lang naman po umalis si Ana para po di na po magtampo yung anak nyo. Para po ding maagawan ang pagmamahal nyo. Alam ko naman yun, Dindo. Kaya nga masakit eh. Kasi alam niya kailangan niya magsinungaling para lang pakawalan ko siya. Lolo, sinabi sa akin po ni Mami yung tungkol dun sa loan. Salamat po. Kung kaya ko ibigay, bakit hindi? Lalo na sa akin ako. Sorry po. Ma, nandito na sila. Kaya lang nga may fake na tong bahay natin. Dapat kasi mahanap na lang yung tunay na Ana Karenina na yun. Para hindi na nakikisiksik yung mga fakes na yan dito sa bahay na to. Paano mo mapapatunayang ikaw si Ana Karenina? Huwag mo nang isipin yan ate. May pruweba naman ako na ako ang tunay na apo. Ganda-ganda ko pang bagay na bagay sa iyo. Stupid. Sinong stupid, ha? Ikaw sumusobra ka na, malilintik ka rin. Stop! Huwag na nating patulan yan. Apo pa rin siya ni Lolo. That's right. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong aarte-arte dito. I hate seeing garbage in this beautiful house. Nakakaloka yung car lang yun! Naku, batang-bata pa ako. Baka high blood din ako agad. Diyos ko, Lord, tulungan mo ako. Baka hindi na ako makapagpigil. Oh, talagang nakakainis si Carla. Uy, sorry. I forgot na naimatay ka pala pag nakikita mo ako. Hindi. Kaya ko to. Medyo nahihilo ko, pero parang kaya ko na. Parang kaya ko nang tumingin sa'yo. Kahit na ilang tinig ay kaya kong tapakan. Kung yan ang paraan upang landas mo'y masundan. Kahit ilang ulit ako'y iyong saktan, hindi Okay ka na ba? kita maaring iwanan. Teka, sigurado ka okay ka na, ha? Okay na. Ang galing. Ang galing mo, hindi ka na nahihimatay, ha? Hindi, Karen, gusto ko lang sanang sabihin sa'yo na pasensya ka na sa inasal ni Carla. Ganun talaga yung babaeng yun, eh. Hindi. Kung tungkol sa kanya, wala na yun. Pinalampas ko na yun para kay Lolo. Alam mo, ang laking kabaliktaran yung dalawa. Kasi ikaw ang bait-bait mo sa akin. Bakit nga ba ako mabait? Dahil siguro mabait din ako. Mukha kang mabait. Hindi, mabait talaga ako. Yan, nakakatawa ka pa. Tapos ang sarap mo rin kausap. Alam mo, napapangiti mo nga ako, eh. Alam mo, bihira lang talagang nakakagawa nun. Talaga? Oo. Pero alam mo, guwapo ka pala talaga, no? Lakas mo talaga mambola, Karen. Hindi. Nagsasabi ako ng totoo. Kasi Oo. ngayon lang kita natitigan. Mabango ka pa. Ganito ka palang katangkad. Maliit ka lang. Hindi, tsaka ang ganda ng mata mo. Talaga. Lalo na yung kilay mo. Alam mo, grabe, ang galing sa mga ganyang bagay, no? Yung mga... Ma, napatawag niyo daw ako. My very handsome son na pinag-aral ko sa magandang eskwelahan. I wonder kung bakit palagi siyang nakadikit sa babaeng anak ng Pokpok. Si Karen po bang sinasabi niyo? Who else? Siya lang naman ang palagi mong kasama, hindi ba? Mom, I'm just being hospitable. Gaya nga ng sinabi ni na Lolo, eh. Tunay na apo ang turing nila sa kanya. So therefore, Karen is just my cousin. Sana nga hanggang doon na lang ang tingin mo sa kanya, Aldrin. May uniko iho. Isang reserve na babae ang nababagay sa'yo. Yung may class, may breeding. And obviously, hindi si Karen yan.
Maganda, di ba? Alam mo ba na yan ang pinakamahal na species ng orchid dito sa Pilipinas? Opo, ang ganda-ganda po. Tsaka mukhang mamahalin po talaga. Pero wala po kasi akong hilig sa mga bulaklak eh. Kayo po ba mahilig sa mga ganyan? Mahilig ako sa lahat ng magaganda. Mula sa bulaklak, sa damit, sa alahas, sa bahay, at syempre sa tao. Karen, I'm a Monte Claro. Sanay ako sa luho. I have good taste na na-develop ko simula nung bata pa ako. And you know what, Karen? Ang mga Monte Claro ay parang ang orchid na yan. Maganda, mahal, mataas ang value. Napilit inaabot ng isang katulad mo. Pero hindi pwede. Because you, my dear, is just a simple anak ng pokpok. Huwag niyo naman po ako maliitin. Hindi kita minamaliit. Sinasabi ko lang ang totoo. Sa dinami-rami ng lalaki sa pinanggalingan mo, ang anak ko pa ang magugustuhan mo? Nakakadiri. Si Aldrin ay isang Monte Claro. Ang nababagay sa kanya ay yung ka-level niya. At ikaw, hindi ka nga isang bulaklak eh. Isa ka lang damo na tinatapak-tapakan. Kailangan ko ng previous school records ninyo para ma-submit sa pag-transfer ninyo sa school. The sooner na maibigay ninyo sa akin, the better. Yung sa akin po, dala ko na. Ako rin po. Pero di pa po pasukan na bukas. Right. Paano ka nangyahabol sa registration? Walang kaso yun. Pumayag ang presidente ng school na nakaregister na kayo in advance. Kaya bukas, pwede na kayo agad pumasok. Ipinangako ko lang kasi sa kanila na may sasubmit ko lahat ng mga documents nyo in 3 months. But since dala nyo na lahat ngayon, mas mapapadali. Okay lang po ba yun? Papasok na kami agad? Alam nyo, malaki mag-donate sa school ni Carla ang lolo ninyo. Isa pa, kaklase na sa Harvard ng presidente. Kaya mas madaling ayusin ang mga papeles ninyo sa pag-aaral. So, asahan ko yung mga papers ninyo para may ayos ko na lahat, ha? Sige, maiwan ko na kayo muna. Salamat po. Sige po. Welcome back! Oo, namiss ka namin. Kompleto na ulit tayo. Salamat kasi tinanggap niyo ulit ako. Oo naman. Ikaw ba? You look so beautiful, Carmela. Thank you. Alam mo, the last time you were dressed like this, nung dibo ni Maggie 15 years ago, yun din ang huling araw na naging masaya ako. I remember that day. Pero tapos na yun, nakaraan na. We have a bright future kasi andito na mga apo natin. I know. Let's live in the present. Yes. I love you. And I love you. Oh, alas na. I can't come. Inaatake na naman ako ng migraine ko. Ruth, hindi ba madadaan sa gamot yan? Eh, second time mo na hindi makakatay ng dinner dahil sa migraine mo eh. No, Abel. At alam mo kung bakit sumasakit ang ulo ko. Kaya, go ahead. Enjoy the night with those fake
Ana Careninas. Okay, Carla, let's go. Ma, hindi ka naman sasama, di ba? Hindi na lang din ako sasama. I don't wanna mingle with those fake Ana Careninas. No, Carl. Sasama ka. Ma! Carla, kapag hindi ka sumama, tuluyan ang maagaw ng mga anak Karenina na yon ang lolo't lola mo. Dapat matuto ka mag-effort na mahalin ka. Carla, hindi lahat ibibigay sa'yo. Dapat matuto kang mang-agaw ng kung anong dapat sa'yo. Now go out there at agawin mo ulit yung lolo't lola mo sa mga anak Karenina na yon. Dahil kung hindi, ikaw ang mawawala. Now go. Go! Ang gaganda na po natin, Carmela. Oh, yes. Tayo na. Ana? Sige na, Nina. Oh, bakit nakasimangot ka? May problema ka ba? Ay, hindi, wala po. Let's go. Tayo na. Hi, Karen. You look lovely tonight. Nasaan si Ruth? At saka si Carla. Ano ho yun? Manong, ito ang mansyon ng mga Monteclaro, di ba? Oo, bakit? Anong kailangan nyo? Pwede po ba namin sila makausap? Naku, kakaalis lang. Hindi nyo inabot. Kung gusto nyo, bumalik na lang kayo sa ibang araw. Ay, naku, Manong, hindi po pwede. Kailangan po namin sila makausap. Ngayong gabi po. Sige, Manong, pakibukas. Ano po yun? Anong kailangan nila? Pwede po ba naming makausap ang mga Monteclaro? Nandito po ba sila? Wala eh. Umalis sila. Saan po ba sila nagpunta? Nako, hindi namin pwedeng sabihin ng kahit na anong impormasyon tungkol sa mga amo namin eh. Pwede bumalik na lang kayo ulit, ha? Manang, maawa na kayo sa amin. Ang layo ng pinanggalingan namin eh. Totoo po yun. Ako po si Ana Karenina. Ako ang apo ni Don Sernan at Doña Carmela. Alam mo, lumang tugtugin na yan eh. Doon sa dati namin tinitiran, libo-libong bata na ang nagpunta at sinabing sila si Ana Karenina. Pero ayun, lumabas, peke naman. Manang, parang awa niyo na po. Kailangan ko po talaga magpakilala sa kanila. Ako talaga ang tunay na Ana Karenina. O sige, sandali lang. Sasabihin ko kay Ma'am Ruth, ha? Gusto kong mag-toast tayo para sa aking anak na si Maggie. Kung kasama natin siya ngayon, she would have been 33. Pero dahil sa ginawa ko, Sernan. I'm sorry. I'm sorry, hindi ko maiwasan hindi maging emotional. Pero, pass is pass. Masaya ako ngayon. Dahil kasama natin sina Ana, Karen at Nina. Kayo ang nagpapasaya sa amin. Wala nang mawala si Maggie. Pakiramdam ko kayo ang regalo ko sa aking anak. Kayo ang bumuo ng pamilyang ito. Cheers. Cheers. Pwede po bang na lang po tayo tumuloy? Bakit po sinusuot namin ngayon eh? Okay lang naman po na maghintay na lang kami sa bahay niyo. No. Hindi pinaghihintay ang ganitong klase ng balita. Besides, wala kang dapat ikahiya.
That is, kung ikaw nga ang tunay na Ana Karenina Monteclaro. Okay, kumain na tayo. Oh my gosh. Walang breathing. Lolo, Lola, paano po ba si Mama? Mami Maggie, anak. Tatawagin niyo siyang Mami Maggie, ha? Apo. Lola, matanong ko lang. Kamusta po siya noon? Mabait po ba siya? Mahinhin? For sure, hindi siya usisera. Bakit naman kasi nagtatanong ka pa? Hindi mo naman siya totoong mami, di ba? Carla, walang masama kung magtanong siya tungkol kay Maggie. Mga apo na lang namin sila. Para nilang ina si Maggie. Hindi pa pala ako late. We just started. Ruth, akala ko ba masakit ang ulo mo? Mabutit nakasunod ka. Oo nga ho, Uncle eh. Nagmadali ako kasi may kasama akong special guest. And she's too important, kaya kinailangan kong tumayo at dalhin siya rito. Sino siya? Introduce yourself. Ako po si Ana Karenina Monteclaro. Ako po yung nawawala niyong apo. Uy, nakita niyo na ba yung pang-apat daw na Ana Karenina? Grabe, no? Ay, naku, lahat ata ng bata sa safe haven ay Ana Karenina ang pinangalan. Ano ba yan? Sigurado, kagulo na naman sila sir at ma'am niyan. Ay, naku, sinabi niyo pa. Eh, dun na lang sa tatlo, litong-lito na eh. May pang-apat pa. Ano ba yan? Bale, naku, sige. Ruth, what the hell is this? Ba't mo sila kasama? Sabi kasi ni Berta na meron daw nagmamakaawa sa may gate. Sabihin daw sa kanya kung nasan ang lolo't lola niya. Pero totoo ba yung sinasabi niya? How would I know, Abel? Eh, dinala ko lang naman siya dito dahil sabi niya siya si Ana Karenina Monteclaro. And besides, don't you think it's a nice surprise na dumating ang totoong apo sa araw ng birthday ni Maggie? Totoo ba sinabi mo na ikaw si Ana Karenina? Sir Dan, hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan yan. Baka mapahiya yung mga bata. Yes, you're right. But, Excuse me. Yes, sir. we need another part. Okay, papanda ko po agad. Babalik kami agad, ha? Kumain na kayo. Let's go.
Totoo ba yung sinabi mo na ikaw si Ana Karenina Monteclaro? Ang anak ni Maggie? Ang aming apo? Opo, ako nga po ang taong hinahanap niyo. Meron ka bang pruweba? Nasaan na yung birth certificate mo? Birth certificate po ba? Ito po, oh. Sir. Ikaw si Maria Angela Mendez Cruz. Nanay mo, Stella Mendez Cruz. Tatay mo, Andrew Cruz. Taga San Jose, Mindoro ka. Occidental Mindoro. Hindi ka pinanganak sa safe haven? Kasi doon nanganak si Maggie. Paano ka naging si Ana Karenina? Na-aksidente ko kasi ang nanay ko noon. Kasama po siya dun sa lumubog na barko. Kaya napadpad po siya sa isang isla dun sa Mindoro. Sanggol pa lang po ako nun eh. Pero buti na lang po na iligtas po siya ni Tatay Andres. Pero nung mailigtas po siya, wala na po siyang maalala. May amnesia na po si Inay. Dinala po siya ni Itay sa bayan nila. Doon, nagmahalan sila, kinasal. Kinilala niya po kung tunay niyang anak. Kaya din po iba yung pangalan ko sa birth certificate. Sila na pong dalawa ang nagpalaki sa akin. Go ahead, Iha. Ituloy mo yung kwento mo. Nung 10 taong gulang po ako, bumalik po ang alaala ni Inay. Sinabi niya sa amin na naalala niya na po ang pangalan niya. Siya daw po si Margarita Monteclaro. Sinabi mo sa akin may pruweba ka na pag pinakita mo ay agad kanilang tatanggapin. Meron po akong pruweba. Ito po. Oh my God! This is unbelievable. Ano ang gagawin natin doon sa tatlong nasa labas? Ipapahatid ko na ho ba sila sa driver sa kanilang bahay? Ano ba dapat nating gawin? Hindi ko na talaga kaya. Nakakakaba na nakakabaliw na hindi ko talaga alam. Ano na bang mangyayari sa atin? Nakapag-desisyon na kami, Carmela. Alam ko naman, hindi natin kadugo si Maggie. Pero bakit nung nakita ko si Angel, wala akong naramdaman ng lukso ng dugo? Mabait si Angel, pero tama si Carmela. Wala akong nararamdaman dun sa bata. Hintayin na lang natin yung result. Kung di naman sila match ni Brent, hindi pa rin siya si Ana Karenina.